Welcome back. Pag-usapan ulit natin ang ating hawak na stocks. Pero bago natin pag-usapan ang ating REITs, pag-usapan muna natin ang nangyari sa PSEI. Ito ang ating PSEI. Ang PSEI natin ay uptrend pa rin naman. Lumalaban siya, so baka sakaling tumuloy ito at tatama ulit dito sa resistance. Okay? Titignan natin ang nangyari sa ating mga metals. Okay. Today, ito ang ating gold. Ang gold ay lumalaban na. Nandito na. Kung ito ay tutuloy sa pagtaas, maaaring makakita ulit tayo ng pag-uptrend. Kapag ito ay tumuloy na mag-cross dito. Siguro ang gagawin muna nito is gaganyan-ganyan muna siya dito. Hanggang ito ay mag-cross. Okay? Pag yan nag-cross, baka may tendency na tataas yan. Silver, ganun din ang silver. Masyadong mababa to. So, maaring dito muna yan. Gaganyan. Hanggang mag-cross siya bago siya tumaas ulit. Ang nickel ay pababa na. So, kung dito lang din ang nickel at mag-cross ito, maaaring mag-up. Pero kung hindi, baka dito na natin yan makikita. Tignan natin yung nickel. So, baka dito na. Kasi makita naman natin, pababa na siya ng pababa. May higher low na siya. So, lower low, titignan natin kung saan yung lower low niya mag-stay. Ito ang ating mga hawak. Si ERIT ay tumaas ng 1%, si CRIT tumaas sa 1.2%, si PhilREIT 1%, si MREIT 3.2%, si RCR 3.7%. So, lahat ng ating mga REITs ay tumaas ngayong week. Ang ating mga REITs ay walang nagbago, hindi tayo nagdagdag ng REITs. Gusto natin magdagdag kaso hindi bumaba yung REITs, so okay lang yan. Okay, tingnan natin yung mga REITs kung anong nangyari. So, ito si RCR, nandito siya. Na-overshoot ito noong nakaraan. Linampasan ito hanggang dito dapat sana. Kaso medyo nasubran yung pagbenta. Naglagay tayo ng buy dito. 7.1. Basta naglagay tayo dito sa 7.1, kaso hindi na tumuloy. Umangat na, so hindi na tayo nakapagdagdag. Si MREIT din. Si ERIT, nandito ulit siya. So, lumalaban ulit si ERIT. Hindi pa siya tuloy ang bumigay. Si MREIT din, naglagay din tayo ng buy dito. So, masyado tayo sigurong barat. Dito sa 13.4, naglagay ako ng buy dito kaso hindi na niya tinuloy yung pagbaba at umangat ulit. Pero nakikita naman natin na dito lang yan muna sa box na yan. Baka ganyan-ganyan muna dito. Si PhilREIT ay ganun din. Inantay din natin na bumaba ulit dito kaso mukhang ayaw na. So, baka sakali naman. Kasi nalaglag na siya dito sa trend line. So, kung tutuloy ito at lalaban pataas, so baka babalik siya dito. Si CRIT, andito pa rin siya sa taas. So, maaaring pag nag-break dito sa trend line na yan at nag-break out dito, maaaring tutuloy na siya sa pag-akyat. Si RCR, nagbigay siya ng dividends ngayon. Ito. So, nagbigay siya ng 0.111%. Actually, mataas ang bigay niyang dividends ngayon. Dividends. Okay. Si binigay niyang dividend is 0.11 is 10% higher than last year. Ex-date. So, mukhang pataas ang pagbibigay nila ng dividends. Tumataas na ang dividends ni RCR. Abangan natin kung tuloy-tuloy ang pag-akyat niyan.
ng pagbibigay ng dividends, di mas maganda. Maaaring tataas din yung dividends na matanggap natin. Kasi ngayon, 5.7% lang. So, kung tuloy-tuloy yan, baka sakaling maging 6 ang dividends na makuha natin. Okay. Ang ating mga stocks ay patuloy sa pag-akyat. Kaya abangan natin kung anong mangyayari sa susunod na linggo. At sa ating PSE dividends naman na hawak ay ito. So, makikita nyo, okay naman yung mga PSE natin. Dinagdag ko pala yung BPI. Bumili ako ng BPI. Di ko alam kung magiging maganda ang BPI. Pero sa tingin ko naman, baka sakaling okay na ang BPI sa ating mga stocks na hawak. Okay? Ito yung mga dividend stocks na hawak natin. Medyo marami. Ito yung dividend stocks. Sinama ko dito yung REITs sa dividend stocks. At ito naman yung REITs lang. Ito yung separated na REITs. Ito yung dividend stocks kasama yung REITs. Plano kong idagdag yung PNB. Kung makakabili tayo ng PNB na mas mababa, di idagdag natin dito. So, titignan natin ngayong linggo kung makakabili nga tayo ng PNB o hindi. Kasi PNB. Ito yung chart niya. Nandito siya sa taas, pero na-cross na to. So, there's a possibility na baka bababa siya dito. At kung bababa siya, bibili tayo. Pero kung tuloy-tuloy sa pag-hold ito at babawi ito, then ibig sabihin, bibili tayo dito sa medyo mataas, pero sigurado nang tutuloy ito sa pagtaas. Ngayon, at nandito na, baka pwedeng abangan na lang natin dito. Baka sakaling bababa siya dito, at dito na tayo bibili. Yun ang nangyari sa ating mga stocks na hawak ngayon. Actually, this week, okay naman ang nangyari sa ating mga stocks. Hindi bumaba, kundi medyo mataas nga sila. At abangan natin at ikumpara ang mangyayari sa next week. Hanggang sa muli.